Alam niyo ba kung paano gumawa ng pantaboy at pamatay ng peste gamit lang po yung mga ingredients na makikita natin sa kusina? Hello mga ka-agri! In this video, tuturo po namin sa inyo yung simpleng paraan ng paggawa ng homemade insecticide. Coming up! Isa po sa napakalaking challenge na kinaharap po ng mga container at backyard gardener, yung mga peste po na sumisira sa ating mga tanim. So ngayon ituturo po namin sa inyo yung simpleng paraan ng paggawa ng insecticide, mabisang pantaboy tsaka pamuksa sa mga peste na sumisira sa ating mga tanim. Gamit lang po yung mga bagay na madaling makita sa ating mga bahay. So dito po kailangan lang tayo ng sabon, yung dishwashing liquid, vegetable oil, sibuyas, bawang, sili. Tapos ito po optional kung meron kayong baking soda. Tapos 1 litrong tubig. So ngayon isa-isahin po natin yung mga ingredients. Alamin natin kung paano siya nakakapuksa, paano siya nakakataboy ng mga insekto. May dalawang klase po pala ng insekto, yung mga soft-bodied insects like aphids, yung mga malalambot. Meron din po tayong tinatawag na hard shell na insects tulad ng beetles, ng bugs. So yun po yung medyo matitigas. Sa mga soft-bodied insects, kaya po siyang puksain nitong mga ingredients na to. Pero doon naman sa mga hard shell na insects, hindi po siya totally mapupuksa. Pero maitataboy po siya dahil po sa mga ingredients na gagamitin natin. Ito pong vegetable oil, nakakatulong siya bilang sticker. Mas didikit po yung ating mixture dun sa mga dahon. Kaya tumatagal po yung effectivity ng ating ini-spray. Then itong vegetable oil, tumutulong din siya para i-coat yung mga insects, yung mga itlog. Tapos masusuffocate po siya, mamamatay. So ito po yung function ng vegetable oil. Kung wala po kayong makuhang vegetable oil, I think yung cooking oil pwede rin. Pwede natin siyang i-substitute dun sa vegetable oil. Next ingredients po ay yung dishwashing liquid. So ito naman, ang function nito, siya po yung kakain dun sa exoskeletal ng mga insects. Nung kakainin niya, lalo na po dun sa mga soft-bodied insects. So kaya hindi po makakasurvive yung mga aphids, yung mga malalambot na insekto. So ito po yung pinaka-function ng ating dishwashing liquid. Yung next ingredients po ay yung sibuyas at bawang. So based po sa study, ito pong dalawang ito, nakakatulong siya para itaboy yung mga insekto. Kasi yung kanilang scent, yung amoy ng sibuyas at bawang, siya po yung nagre-repel, no, para paalisin yung mga insekto. Then ito naman pong sili, nakakatulong siya para itaboy din kasi meron din po siyang scent na masakit po sa ilong. Tapos yung kanyang init, nakakatulong din para itaboy yung mga insekto. Then yung ibang insekto pwede rin pong mamatay dahil po sa init ng sili. So mas maganda po kung makagamit tayo ng mga siling labuyo, yung mas maanghang, no? Ito po kasi yung Taiwan chili. Although maanghang siya, pero mas maanghang pa rin po yung labuyo natin, yung native. Mas maganda po yung gamitin. Huwag po tayong gagamit ng siling haba at saka bell pepper. Hindi po kasi yun ganun kaanghang. So mas maganda yung mas maanghang. Kung meron kayong ghost pepper or siling demonyo or Carolina Reaper, mas maganda po yun. Then ito po ay yung baking soda. So ito po ay sodium bicarbonate. Ito po optional lang. Kung meron kayong baking soda sa bahay, pwede nyo siyang gamitin. Kung wala naman, okay lang. Itong baking soda o yung sodium bicarbonate, tumutulong din po siya para kainin yung mga exoskeletal, pang patay din ng mga soft-bodied insects. Ang maganda rin po dito sa baking soda, ito po ay alkaline. So hindi po nabubuhay dito yung powdery mildew tsaka yung blight. So yun po kasi yung uri ng fungus. So yung fungus po hindi siya nabubuhay sa alkaline environment. So ito po yung isang function ng baking soda. Then yung last na ingredients natin ay 1 litrong tubig. So ito po yung gagamitin natin para sa ating pang-spray. So paghalo-haluin lang natin to, i-blender natin siya mamaya. Tapos ilalagay natin sa 1 liter ng tubig. Then ready to use na siya. So ngayon pag-uusapan po natin yung halaga at yung dami ng mga ingredients para makagawa po tayo ng insecticide spray. Una yung ating cooking oil. So ito kung 1 tablespoon lang po yung gagamitin natin, around 1 peso o to 2 pesos po per tablespoon. So 2 pa lang yung ating ginastos. Tapos 5 pisong sili. Okay na po yan. Then bawang na isang bulb, nasa around 5 pesos din. Itong sibuyas nasa 3 to 5 pesos. Then ito pong dishwashing liquid, 7 pesos per sachet. So, ang kailangan lang natin dito is 1 tablespoon. So, around
Kung ito po ay ilang ml ba to? 20 ml, so kalahati nito. So around 350 pesos yung kailangan natin na dishwashing liquid. So ito pong baking soda, so isang tablespoon lang, around 3 pesos lang din. 1 tablespoon ng mantika is 2 pesos, plus 5 pesos na silis, that's 7 pesos, plus 5 pesos na bawang, 12 pesos na, plus 3 pesos na sibuyas, 15 pesos na, plus 350 na dishwashing liquid, 1850, plus 2 pesos na baking soda. So around 20 pesos and 50 centavos yung total cost natin ng pang spray. Tapos ito po, tigo 1 tablespoon lang ng mantika, dishwashing liquid, tsaka baking soda. Tapos isang pirasong sibuyas, tsaka isang pirasong bawang. Ang gagawin lang po natin ngayon, ipaghalo-halo po natin yung mga ingredients dito sa ating blender. So i-blender natin siya. So unahin natin yung mantika, isang kutsara. Tapos yung ating sili. Tapos yung ating sibuyas bawang. Huwag na po natin alisin yung kanyang balat. Tapos kalahati nito ang ating dishwashing liquid or isang kutsara. Tapos ito po, kung meron kayong baking soda, optional lang siya. Kung meron, kung wala, okay lang din. Natin siya. Tapos lagyan natin ng konting tubig bago natin siya i-blender. Sama nyo lang po yung balat, pati yung mga buto ng sili para mas effective siya. Okay. Alisin na po natin. Tapang amoy. So, ilalagay po natin dun sa 1 liter na natirang tubig. So ito na po yung gagamitin natin pang spray sa ating mga halaman. So bago natin siya ilagay sa sprayer, kailangan i-strain natin siya sa lain natin para hindi po bumara yung mga solid materials doon sa ating sprayer. Yung oras po ng pag-i-spray, maganda sa hapon na lang tayo mag-spray para hindi po maarawan yung ini-spray natin, hindi po basta-basta masira yung ating mga tanim. Then sa frequency naman, once a week to once every 2 weeks, pwede po tayo mag-spray ng ganitong klaseng mixture. Kung sa tingin niyo po very helpful yung information na to, i-like niyo naman. Sana po tulungan niyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayo mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Kung gusto niyo pa pong matuto ng iba pang mga farming tips, i-click niyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!